our beloved Boss Mike Cervera. Ito, matindi mga kababayan ko, ha? Matindi ho, ito. Sino mga kababayan ko? Manang-mana sa lolo, tsaka ama. Nahanga pagkakataon. Ito, sa kauna-una ang pagkakataon mga kababayan ko. Nako, mga kababayan, matindi. Oo, bagong Pilipinas Youth Hub. Binuksan mga kababayan. Ito, sino ang nagbukas? Matindi. Sino? Si Benny. Si Benny ho. Mga kababayan na nagbukas. Ay talagang manang-mana eh. Pasok! Inilunsad ang bagong Pilipinas Youth Hub na magbibigay ng mas malakas sa boses sa kabataan at maging tagapaghatid ng pagbabago sa lipunan. Ang programa pinangunahan mismo ni Presidential Son Vinnie Marcos. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Grabe! Ayun mga kababayan ko, si Benny eto ho, ang anak ng Pangulo. Ang galing-galing mga kababayan, sana laging ganito. 'Di ba? Eileen, thank you naman ha. Makakakain na ako. Pwede na tayong mag-ed mamaya. Ito, naragsak. Ite, nga, rabi, kanyam, when Michael Alwag, naragsak nga rabi, kada kayo amin, apo, nga pagpadami nga Ilocano. Ito na. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Manang-mana sa tatay, manang-mana sa lolo. New subscribers, Boss Mike. Maria Del Rosario, thank you naman. Diyos, talaga ba? Parang matagal ka na rito, Bilang chairman ng bagong Pilipinas Youth, pinangunahan ni Presidential Son William Vincent Vinnie Marcos ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Youth Hub. Grabe. Sa Mandaluyong City. Ayan na. Ito ang magsisilbing headquarters ng bagong Pilipinas Youth Movement. Kita nyo, pati mga kabataan, may programa. Malaking tulong yan mga kababayan, ha? Sa pangkalahatan, in general, mga kababayan, yung mga kabataan natin, nako, pwedeng-pwede dyan. Tuloy. Sa ilalim ng programa, ang sinumang kabataan o grupo ay maaaring maglatag ng proyekto para sa kanilang komunidad. Kita nyo? At pwede silang mapondohan sa tulong ng pribadong sektor. Kita nyo mga kababayan ko, ang popondo po rito ay pribado, hindi ho gobyerno, ha? Mga kababayan, ulitin ko. Ang popondo po rito ay pribado, hindi po gobyerno. Grabe. Ang galing naman ng batang aray. With all of your hopes and plans for your communities. Ang daming magandang idea talaga. Like, you've envisioned an exciting and diverse range of programs. From cultural film viewings to band competitions. From spelling bees to science exhibits. From feeding programs to barangay cleanups. And the list goes on. Grabe. I'm genuinely impressed and excited what you'll all be able to do. Galing niya talaga. Galing talaga. Guwapo pa. Naniniwala po ang ating chairman na ang mga batang ito po na sa iba't ibang sector po ang mas nakakaalam ng mga problema doon sa communities nila. So what we do is we ask them to create a program or project proposal and we will partner it with the private sector po. Kita nyo mga kababayan ko, ipapartner nila sa private sector. Matindi. Naisip yun. Pa sa mga proyektong isinumite sa bagong Pilipinas Youth ay ang pagtatatag ng Youth Voters Registration Hub. Kita nyo? Youth Voters Registration Hub. Bagong Kabataan Academy. Sports at talent activities. Grabe, Gayon din pinakyaw. ang pagtugon sa problema sa mental health at bullying. At pagtulong sa panahon ng kalamidad. Bukas naman ang pintuan ng bagong Pilipinas Youth Grabe, no, mga kababayan, pinakyaw na ni Benny. Hub araw-araw na pwedeng magamit ng kabataan sa study sessions, meetings, at iba pang aktibidad. Jojo Chavez, kabataan daw. Hindi lola. Hoy, kabataan. Edad 15 hanggang 30. Pasok na pasok pa ako dyan, ha? Di ba? Basta Marcos, the best talaga, sabi ni Elena. Grabe, no? Matindi, no? Parang kayo ang mag-ama ni Benny, Boss Mike. Magkamukha kayo. Sabi nga nila, pero mga kababayan ko, alam nyo, isang simpleng maglulupa lang po ako, ha? Tuloy.
Sa pamamagitan ng mga ito, may lalayo ang kabataan sa mga bisyo tulad ng iligal na droga. Ayan, mga kababayan, mahalaga. Kita nyo mga kababayan ko, Maring Leia? Ha? Oh. At online gambling, Nako! kung saan maraming bata ngayon ang nalululong. Ay, nako, sinabi nyo pa, napakaraming nalululong dyan, mga kababayan. Oh! Grabe, buti na lang, swerte ko sa mga anak ko. 6 anak ko eh. Oo. Mga kababayan, napakababait at masunurin sa ama. Oo. Sobrang masunurin sa akin, mga kababayan. Ilan na ho yun na pag-graduate ko? Oo. Ha? Mag-aapat na. So mga kababayan, meron pang natitirang 2. Oo. Yung iba yata magpipiloto. Yung isa, mga kababayan, ngayon nag-aabogado. Yung isa naman, mga kababayan, magdudoktor. Sige lang kako. Ubusin natin ang kayamanan natin, makapag-aral lang kayo. Ganon, mga kababayan eh. Ganon ako mapagmahal sa mga anak. Oo. Ha? Ganon din naman sa nanay. Nung kami okay pa. Pero nung hindi na, syempre hindi na. Di ba? Ang sipag mo, agputot. Ay, syempre nagagutak agputot. Sa ano? Kanagagutak mat. Di ba? Sarasarag kumat nga. Biyagan idaming kat. Kaya okay lang yun. Di ba? Tuloy. Pero ang pangunahing layunin ng Bagong Pilipinas Youth ang mabigyan ng mas malakas na boses ang kabataan. Nako. Upang sila ang maging tagapaghatid ng pagbabago sa lipunan at sa buong bansa. Kita nyo, mga kababayan ko, ang galing, no? Ang galing. Ha? Oo, anya ko na yun. Nagtangkempay, Boss Mike. Natangkempay. Permit tangken na. Naapo. Makatalupay. Ha? Talo. Nagsasarunaw. Eto na, mga kababayan ko. The youth will not wait for change. We will drive it. You are not just the hope for the future, you are the leaders of today. With passion in our hearts and purpose in our hands, we will make the vision of Bagong Pilipinas Youth a reality. Sa ngayon, ay daan-daang kabataan na ang miyembro ng Bagong Pilipinas Youth. Kabilang ang student leaders at sangguniang kabataan officials. Nako. At pwedeng sumali ang sinumang kabataang Pilipino 15 to 30 years old. Nako, mga kababayan, sali na kayo! Oo, mga kababayan, sali na! Hindi totoo yun. So, mga kababayan, yung inyong mga anak, yung inyong mga kakilala, mga pamangkin, kamag-anak, abay, pwede nyo na hong sila, mga kababayan, na isama rito sa Bagong Pilipinas. Kabataan Hub. Grabe, no? Si Kitty kaya, mga kababayan. Kamusta naman si Kitty? Si Kitty. Meron bang ganyan si Kitty noon, mga kababayan ko? Mga kababayan, party-party lang ang ginagawa nun, di ba? At papost-post ng week and bake. Grabe, mga kababayan, no? Ano yun? Week and bake, di ba? Grabe, no? Matindi, no? Eto, tingnan nyo naman. Ikumpara nyo naman. Eto. Kanino? Kay Kitty, ano? Tapos, mga kababayan, Diyos ko po naman. Nasaan naman? Ang layo-layo. Disenteng mga bata. Sandro. Eto at yung isa. Yung mga anak ni Pangulo, napaka-disenteng mga bata, di ba? Tignan nyo, titigan nyo si Sara, si Pulong, si Basti, at maging sino pa. Week and bake. Ayun. Yan na nga yun. Ewan ko ba? Hindi ko kasi natutunan nung bata ako yan eh. Nung bata ko, aral, eskwelahan, bahay. Bukid. Eskwelahan, bahay, bukid. Doon lang umiikot ang buhay ko, mga kababayan, nung bata ako. Kaya ako natutuwa na may ganito. Kita nyo? Ngayon, balikan natin. Ikumpara nyo si Kitty dito. Mga DDS, hindi ba kayo nahihiya niyan? Yung hinahangaan nyo, yung may tattoo dito, sa pagitan ng suso. Yun. At sino pa? Yun pong laging nasa party. Kukumpara nyo rito? May mahiya naman kayo, no?
Hindi na kayo nahiya. Kukumpara nyo si Kitty rito. May talino. Ayan o. Matalinong bata nakakapag-isip ng programa na makakatulong sa mga kabataan tulad niya. Eh si Kitty kaya, sige nga ho mga kababayan ko, si Kitty naman, ha? Si Kitty, ano? Anong proyekto ang naisip ni Kitty? Proyekto yung magparitoke? Ewan ko lang kung proyekto tawag dun. Pero mga kababayan, teka. Oh, Oo, ano ko. Itong mga to ay maniwala. Eto, no match, no? No match silang dalawa, no? Eto, puntahan natin si Kitty. Attorney! Anong masasabi mo kay Kitty? Pasok! Pakita ko lang para mapakinggan natin si Kitty. Okay? Sa kabila ng mga usapin, anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya, tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. Hoy, mga krida, tandaan mo, ilan daw na kaya si Kitty nun? Parang bata pa niya nun eh. Pero at that time daw, 20 na mahigit yan ngayon eh. Tama po ba mga kababayan? Si Kitty ngayon 20 na mahigit. Hindi na ho baby yan. Kung 20 na ho mahigit si Kitty. Di po ba? Marunong na nga ho ng weekend bake. Marunong na nga hong mag-party. Marunong na nga hong mag-boyfriend. Papalit-palit eh. Di ba mga kababayan ko? Kamakailan lang yung mukhang Bombay yung boyfriend. Tapos mga kababayan, napunta sa apo ni Chabit. Di ba? Kamakailan ang Bombay. Yung mukhang Bombay ang boyfriend. Di ba? Tapos kamakailan lang napunta na sa apo ni Chabit. Grabe, di ba? Papalit-palit. Saan ka pa? Mga kababayan, hindi na ho bata yan. Di ba? Ano na, attorney? Ano sabi niyan? Si Kitty. Tungkol sa pagbabaha, ay mukhang hindi problema ng kanyang ama. Yan dito di ba? Flood control projects pinag-usapan natin eh. Na naging sanhi ng pagbabaha dahil mga palpak na trabaho. Di ba? So, tinanong siya ni Kit na tatay niya, naging problema ba to nung panahon ko? Dapat alam ng tatay niya yun. Dapat alam na ng tatay, hindi na nagtatanong sa'yo. At saka alam nyo, kung matalino si Kitty, alam niya isasagot neto. Sabi mo, papa, daddy, ama, ano pa man tawag mo, kung digong din ang tawag mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, pati yung mga flood control na project mo hinahanap sa'yo, nakita na hindi na kumpleto. Ganun dapat, mga kababayan ko. Kaso nga, mga kababayan, alam nyo na. Alam nyo na. Ba't alam ng tatay niya yung ano ba nangyari sa baha nung panahon niya? Correct. So, si Kitty, ano sabi? Ulitin nga natin. Asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. Hindi daw problema ng tatay niya ang pagbaha noon. So, lumalabas, mga kaklir, walang pagbaha. Di ba? Walang problema sa mga proyekto. Ano ka, attorney, yung flood control nila doon Di ba? Wala! Di ba mga kababayan ko, flood control sa Davao, baha pa rin. Flood control kung saan-saan, nadadawit yung ama niyan. Mga kababayan ko, sa totoo lang, pinakita ko lang kasi gusto kong ikumpara nyo yan. Kanino? Kay Bini. Ano po? Kapag kinumpara nyo ito kay Bini, alam nyo, sa totoo lang, si Kitty, mawalang galang. Real talk lang, mga kababayan, real talk lang. Yung ganitong itsura, mga kababayan, ang mga target ng mga fuckboy na katulad ko. Di ba? Ito yung itsura ni Kitty, sorry, pero totoo. Yung ganyang itsura ho, ang target ng mga fuckboy na katulad ko. Di ba? Ay, totoo.
Mga kababayan ko, yung mga, naku, ewan ko ba? Di ba? Iba tingin ng mga fuckboy dyan eh. Oo, yung mga ganyang mga itsura, iba ang tingin, mga kababayan. Hindi lang si Kitty, ha? Oo, mga kababayan. Pag ganyan, naku, ewan ko, pag alam ni JT Blas yan, no? Di ba? O, alam nyo, yung mga lalaki dyan, sabihin nyo hindi. Sabihin nyo. Di ba? Yung mga ganito, mga kababayan, ang mga trip na mga fuckboy na katulad ko. Maniwala kayo! 100%. Pero mga kababayan ko, marami rin kasing mga babae na, alam nyo, na-adapt sa mga banyaga, na liberated sila. Alam nyo, para bang kulang, parang normal na lang yung, pak-pak dito, pak-pak doon, parang pak-pak ng manok lang. Ano? Grabe, no? No? Sabi ni Jack, Hoy Jack, titirahin mo yan? Depende. Di ba? Depende yun, Arvin. Di ba, Arvin? Depende. Siguro si Karuba at si Arnold. Si Arnold, di pwede. Nandiyan si Aichang, nanonood siya. Sa totoo lang. Di ba, no, mga kababayan ko? Bokman, thank you naman. Oo, mag-away na kayo. Kung sino kamukha ko, bahala kayo. Oo, basta ako, mga kababayan, Oo, nananatiling nandito. Di ba? So yan, mga kababayan ko. Pinakita ko lang, ang pagkakaiba nila. Mahina ulo ni Kitty, Oo. Tapos kinukumpara kay Sandro. Mahiya naman kayong mga DDS, Oo. Sa Facebook, mga kababayan, pinagtatabi yung mukhang filter na mukha niya. Filter. Oo. Ewan ko kung anong apps yung ginamit. Baka camera 360 pa. Tapos mga kababayan, yung mukha ni Sandro. Yun mga kababayan, kahit hindi nyo i-filter, gwapong-gwapo. Mga kababayan ko, tapos pinapipili yung mga tao. Mga kababayan ko naman, ang layo naman. Wala ba kayong mga taste? Itatapat nyo si Kitty kay Sandro? Ano ba naman kayo? Wala talaga kayong ka-taste-taste, no? Yung mga DDS. Walang taste, walang ganire. Puwet lang ni Sandro. Oy, Ate Evangeline, grabe ka, Ikaw, Suset Tabor, tawa ka lang sa tawa, di ba? Totoo naman, kayo na ho ang makakapagsabi, di ba? Kayo na. Hindi na ho ako. Abay, kung ako ho, nasa panig sa kabila, mahihiya ho ako na ikukumpara ko, itatapat ko si Kitty kay Sandro. Agoy. Abay, kababain. Apo. So mga kababayan, humaba na yung ating oras. Opo, hanggang dito na lang, sana'y nag-enjoy po kayong lahat. Sa aking bagong studio, medyo mahina yung ating sound effects, pero inaayos pa ho ito. Gusto ko lang ho sana, mga kababayan, na ako, pag pinapanood nyo, nag-i-enjoy at may kahit papano may natututunan. Di ba, Ping Pong? Remy? Lovely Dominguez? Aileen Drinon? Oo. Elena Capistrano? Opo? Sino to? Leia de la Cruz? Opo? Magina Haro? Priscilla Ramasamy? Elhen? Lucy Villar? Sino pa? Aichang? Jojo Chavez? Pachuchay? Mami Piar? Mama Malu? Christopher, Danny, Salama, yun. Sa inyo pong lahat, mga kababayan. Clarita R. Opo, G-Well, thank you naman. Lorna Matipo. Thank you po sa inyo pong lahat. Ana Marie, Alexander, opo. Sa inyo po na. Maria Tita Santillan, sino pa? Opo. Sino may birthday? Happy birthday po sa lahat. Happy birthday po. So muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.